Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Hello guys, so may ipapakita ko sa inyo na isang proseso sa pagre-remap ng Honda. So halos lahat naman ng Honda pare-parehas ang process eh. Hanapin natin yung pinaka-keyline. So ito kasi ay PCX 160. Okay, so ngayong keyline ay nakalagay sa gilid ng battery. So tinanggal ko lang itong cover na to. So itong Honda na to ay latest, kaya yung keyline niya ganitong klase. So lumalabas sa kanya ay 6 pin. Pero kailangan lang natin yan 3 pin lang. So same lang din naman sa old, nagkaiba lang sila na itsura ng keyline. Kasi ang old niya ay ito, yung sinasalpak natin na to. So may tatlong wire lang din siya. Red, black, or positive, negative, tsaka keyline. So ganun lang din. Bibili lang tayo ng extension na ganito guys, oh. Yan. May nabibili naman ito sa mga online, sa Lazada or Shopee. Tatlo lang din yung output niyan. Okay, so ito yung module natin. O yung isang module natin na isang klase, yung white, yung decan. Pwede rin yun. So same lang din naman yun. So isasaksak lang natin sa ating laptop. Sa akin kasi nakalagay dito sa USB hub. So ilagay lang natin to sa motor. Ayan, salpak natin sa keyline. Ayun. Salpak lang natin siyang ganon. Tapos on lang natin yung susian. Ayan, pag on, tapos buksan lang natin yung ating software o yung ating Predator na Honda. Run as administrator. Ayan. So open lang natin yan. Okay, so yes. So malalaman naman natin pagka connected yan guys, kasi lalabas mismo yung serial number. Katulad yan, hindi lumalabas yung interface. Ibig sabihin, hindi nakakonect yung ating module na to. Okay, so dapat kasi nakakonect siya. Tulad yan, nabunot o. Yan o, nabunot yung pinaka module natin. So gagawin lang natin dyan kapag nag re-remap tayo or sure natin na nakasaksak maigi yung kanyang module sa, ayan o, tulad yan, umilaw na siya. So connected na siya ngayon. Ngayon nakalagay doon na yung interface. So ngayon pag connect ko, ACM connected na siya. Then lalabas yung kanyang serial number. So ito yung pinakamahalaga guys, basahin natin to. Yun kasi ibig sabihin yun ang pinaka-code ng ating ECU, or yun din yung file na ipapasok natin. Okay, so same din dyan. Ito guys, natono ko na 2 beses. So pinakita ko na sa inyo paano ang proseso. So ito mahalaga, ma-read natin to para yung file na ipapasok natin sa motor same din sa ganito sa na-read natin. Then ito naman yung ECM ID, mahalaga din yan, yung tatlong pares, 01, 04, 03. Mahalaga na kabisaduhin natin yan kasi yan din yung file. Pag nagbukas tayo ng file, yan yung kailangan natin na tingnan para sigurado tayo ng file natin ipapasok sa motor. Ayan, andar. So papasok lang tayo dito sa information, then tingnan natin sa ACM ID. Makikita natin din yung 01, 04, 03, same doon sa na-read natin. Ibig sabihin, yung file na tinotono natin, like pag nagtotono tayo ng fuel, so sigurado tayo na yung tinotono natin ay para doon sa motor na yon. Kasi maraming kapares ang serial number nakalagay dyan sa taas. Ayan o. So K1, ZJ31, N31. Ganon din yung ating XDF. So kapag kasi iba yung naipasok nating file, ay magkakaproblema yung motor, pwede makurap. Ngayon ito guys, natono ko na to. So about sa pagtotono ito, meron naman akong video binigay nito. Siyempre unang ina-adjust dito, ayan, bubukas ka lang dito sa gilid, click mo lang yung plus na yan. So ang ina-adjust lang dito, limit. Ito, bubuksan mo yung limit, adjust mo lahat ng limit na yan. Ilalagay natin kung ilang limit ang kailangan ng motor. Katulad yan, maglalagay tayo ng limit. Halimbawa, lalagay natin limit yan ay 10.5. Yan, pakita ko lang muna sa inyo yung limit. Yan, save. Buksan natin lahat yan. So, ina-advise ko na sa mga scooter, pwedeng baguhin yung limit or hanggang 10.5 lang tayo. So, lagyan natin yan 10.5. Ayan. Pa-type lang natin dyan 10.5. Alright. So, sana nasusundan nyo guys ha. Basic lang naman yan. Ito, unlock limit lang muna gagawin natin. Papakita ko sa inyo. About naman sa pag-adjust ng fuel, sa pag-adjust ng ignition. Ayan, tingnan nyo yung mga video na pinakita ko sa inyo guys paano mag-adjust. So kailangan natin dito ng AFR kapag gusto nyo yung fine tuning. So na-adjust ko na yung limit. Okay, so ignition nito, na-adjust na rin to guys. Na-adjust na rin yan. Okay, nagawa ko na rin yung ignition. Binago ko na yung limit. So pag nabago yung limit, nabago natin ng fuel. So kahit di mo nagalawin yung breakpoint, punta na tayo sa file, save in as. Ayan, so lagay ko dito, may number 2. Lagay ko, palta ko ito ng 3. So lagyan natin yung pangalan. So lagyan natin dito yung mga detalye ng motor. Abay, naka open pipe, all stock engine, o depende kung anong gusto nyo ilagay. O kaya
lagay yung pangalan mismo ng customer. So save. So pag na-save natin, exit natin. So tandaan nyo kung saan folder nyo nilagay. Then buksan natin yung Placer o yung Honda natin na Predator. So open. So makikita nyo naman pag connected, nakalagay dyan ECM connected. Ayun. Then lalabas yung serial number, ibig sabihin connected siya. So 2 times na plus. Kapag hindi pa nakaranas ng remap or program, 0 yan nakalagay. So click nyo na itong upload. Then puntahan nyo ngayon yung number 3 yung nilagay ko. Then upload nyo lang. So pag upload nyo, makikita nyo yan, maglo-loading na yan. So hintayin nyo matapos hanggang siguro mga around 3 minutes or 2 minutes yan. Hintayin nyo lang. Layunin, quality na tono, engine potensya na palabas ng tuner mo. Pinagtatalunan ng mga mekaniko, bangayan doon, bangayan dito. Nang isang lahi yan ang Pilipino, walang nagsimula na magaling agad. Kailangan masusing isip at pag-aaral. Calculation ay pwede, copy-paste ay pwede, pero mas maigi ang nakakaintindi ng tuno na sakto at sa EFR dumidepende ang legit na tuner at nagsasabi ng totoo. Tahimik gumawa at pinipilahan ng mga motorsiklo. Sabi nga ng mga kasabihan, pag ang lata ay walang laman, mahipa lang ng konting hangin, ingay ay malalaman. Magaling si Ganeri, magaling si ganito, tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabil na tuner mo. Pumapako sa kwento ng ibang tunero, dumaan sa dyno, actual straight zone, sa racetrack pa rin makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Di daw papatol sa mekanikong mababa ang kaalaman, pero makikita mo, bibig niya di rin mapigilan. Oy, sabi niya pag pumatol sa kwentong ungguyan, ay higit pa sa taong walang pinag-aralan. Pero siya pumapatol, kita nyo naman, rimapper kung tawagin. Gawa ay puro hangin, gawa daw kagulyado, motor naman ay palyado. Puro pasikat ng pasikat, gawa naman niya wala sa tono. Mas maigi ng tahimik at galingan ang trabaho, para customer ay masaya at talagang sulit sa tono mo. Magaling si Ganeri, magaling si ganito, tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabil na tuner mo. Pumapako sa kwento ng ibang tunero, dumaan sa dyno, actual straight zone, sa racetrack pa rin makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Magaling si Ganeri, magaling si ganito, tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabil na tuner mo. Pumapako sa kwento ng ibang tunero, dumaan sa dyno, actual straight zone, sa racetrack pa rin makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ako'y nagsimula sa pagkalas ng pyesa, naging helper na mekaniko ng dalubasa. Sa una naiinis sapagkat pag may mekaniko ay di pa alintana, pero kalauna nauunawa. Pagkalipas ng ilang taon, ito at medyo nagagamay na, gawang pangmasa ay nakukuha na. Kailangan sipag at tiyaga sa paggawa, dumating sa time ng customer ay matuwa. Mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ngayon ang araw na, pwede na at ready na, kaan lamang sapat na pang teknolohiya, ipamahagi sa mga mekanikong nagtitiwala. Umiikot sa Pinas para magturo ng tapat, FI motosiklo na idea na sapat. Mula basic to apex learning ang tinuturo, level 1, 2, 3 ang idea ngayon, papuntang advance. Sigurado idea ng lahat ng mekaniko,
mag-aral at tumuklas kay Aaron Mekaniko. Ang lager sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lager sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lager na mekanikong nagsimula sa hula, ang lager sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang lager sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lager sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lager na mekanikong nagsimula sa hula, ang lager sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang lager sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lager sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lager na mekanikong nagsimula sa hula, ang lager sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang lager sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lager sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lager na mekanikong nagsimula sa hula, ang lager sapagkat yan ang kanyang daladala. Okay guys, so after mag-success yung ating pag-flush, so gagawin natin sa susian natin, off-on lang natin susian, off-on lang, off-on, ayan. So pag off-on natin, bunutin natin tong software natin, ay yung interface, ayan. Then testing natin yung motor, okay. Testing natin siya. Start na natin yung motor. Ito na siya. Guys, so ganun lang. So ito, pag nag-rev tayo, ito kasi naka-dyno, ayan, so naka-dyno tayo, mag-check engine siya, gawa ng hindi kasi gumagana yung speed sensor sa harap, so reset lang yan pag nangyari yan. Okay guys, so ganun lang pag re-remap ng Honda, same lang din ang process, ang pinagkakaiba lang kasi yung mga tuning natin. Okay, so ito pinakita ko lang yung remap na wala tayong pinakita ng AFR, pero pinakita ko lang sa inyo yung process. Okay, sana guys may natutunan kayo. Bye bye.